Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon muli sa inyo lahat. I'd like to welcome you sa ating pong programang Sikap, Kalikasan at Kalusugan. Coalition of Clean Air Advocates of the Philippines. Kalusugan, programang tumatalakay kung paano masusunan ang mga problema sa air pollution dito sa ating bansa. Ako po sila Kais Rolly Gonzalo, sa kanan po ng ating kasama si Alan Nalinigue. We understand meron po importante appointment kaya hindi natin siya makakasama ngayong hapon. Although a little later ay makakasama natin si Jojo Morano sa pagpapatuloy po ng ating talakayan. Alam niyo bang sa darating na Martes next week ay anniversary na ng Clean Air Act. By Tuesday next week ay 16 na taon na ang Clean Air Act at ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin ang dapat na kompletong pagpapatupad nito. Kasama yan sa ating tatalakayan hapon at kasama rin dyan ang mga benepisyong hatid ng Euro 4 fuel sa kalikasan at mga motorista. Alamin natin ang komentaryo ng ilang mga riders na ngayon ay gumagamit na ng Euro 4. At of course, makakausap din natin ang ilang mga kinatawan ng transport groups at kung ano naman ang kanilang ginagawang solusyon sa problema natin sa air pollution. Itatabog din natin yung hapon ng sa pag-aaral ng air pollution sa Metro Manila. Asama po yan sa ating pong mga tatalakayin sa hapon ito. Abangan po niyo ang aming pong pagbabalik. Welcome back mga kaibigan at live po tayo na napapakinggan din po sa mga himpilang paradyo ng Radyo ng Bayan. Alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon tuwing araw. Ito ang ating programa, Sikap, Kalikasan at Kalusugan. Sa mga pagkakataon ito ay gusto namin ipakilala sa inyo ang unang set na ating bumabisita, ang mga proponents ng Euro 4. Siyempre, ang technical manager ng Unioil, si Engineer Joselito Zulueta. Engineer, welcome back. Magandang hapon po. Mga giliw naming tagapanood at tagapakinig. Thank you, Engineer. At makakasama rin natin ngayong hapon ang mga mismong gumagamit na ng Euro 4. Ang mga kinatawan ng Tech for Judah. Si Ginoong William, President. Magandang hapon, sir. Magandang hapon dito at lalong-lalo na po doon sa mga tagapakinig sa channel ko po. Si Ginoong Roy Miralles ng Head for Judah. Yan, pag-iwan na siguro. Baka hindi na po yung lapel. Sige po. Magandang hapon po. Isang magandang hapon po sa mga nanonood po ng channel po. Andito po kami para ipakita sa mga tao na nagmamaneho ng mga tsuper na aming ginagamit ay Euro 4 na magandang klase sa ating makina. Malagay ko si Gino Zulueta na mismong kinatawan ng Unioil excited na malaman din kung ano ang personal na karanasan nito mga mismong gumagamit na ng Euro 4. But ito tayo, gusto ko na muna itanong, Engineer Zulueta, kamusta ang tanggap ng merkado sa produkto ninyo? Napakaganda po. Kami po ay naglilingkod ng may kagalakan. Kaya po ang mga gumagamit ng mga produkto sa merkado ay labis pong nasisiyahan. At ito po ay kitang-kita at makikita po natin lalo na mamaya sa mga testimonials ng mga nakagamit na. So far, wala pa naman kayong negatibong ito, transparent lang naman tayo dito, diba? Wala pa naman kung natatanggap na negatibo, komentaryo, problema, kritisismo sa paggamit nila ng Euro 4. Wala po ako nakikitang problema kasi po napakalinis po ng produkto nito at makakatulong po sa ating kalikasan at sa kalusugan ng mga mamamayan. Ayan. Talagin na natin ang presidente ng Hegfa Judah. Ano pa na muna yung Hegfa Judah, Ka William? Hypermart is Quezon Lab Fairview Jeepney Operators Drivers Association po. Ayun. Sabi siya yung gumagamit na kayo nitong Euro 4. Since when? Kailan pa? Ako gumagamit na 3 months na po. 3 months? Yes, ano ang initial na may re-report nyo sa mga nanonood at mga nakikinig sa atin simula nang gumamit kayo nitong Euro 4? Kasi bali po nung hindi pa ako gumagamit ng Euro 4, lahat na ginawa ko dun sa makina namin, injection pump, pinapalitan ko na ng plunger at saka yung makina, pina-overhaul ko na. Tapos itong huli, nilinis ko na yung tambutso,
Tapos kasi may ka-extra akong driver, binigyan ko na ng go signal yung driver namin na pag mayroong smoke belching ay pinayagan ko na siyang bumiyay. Kasi usually po pag may smoke belching nagtatago kami. So, ko siya ng go signal na araw na Lunes yun, na sumalang na siya, tapos kunting iwas lang. Nung hindi na sa nung araw ng Lunes, sadya na para siya. So nung tinisting siya ay bagsak. Numero 10 po yung average niya. So nasa isip ko, wala na pag-asa yung mga luma naming mga sasakyan para pumasa pa doon sa smoke belching. Gano'ng katanda na yung sasakyan? Sa ngayon mag-15 years na po. 15 years. So ang ginawa ko po sir, na nakita ko sa TV na tungkol doon sa Euro 4. So sinubukan ko nang gumamit. Ako na po yung nagmamaneho. Testing ko po na 1 month na tapos nagpa-voluntary test po kami doon sa DNR. Lahat ng mga miyembro ko, pinatesting ko po yung mga unit namin. Ilang mga miyembro ang pinag-usapan natin dito? Mahigit 100 po yung ko doon. Lahat ng yun nagpa-testing? Siguro nasa mga 60 plus. Ano naman ang resulta? Ang resulta po ay lilima lang po kaming pumasa. Yung sa akin po ay 0.87 lang po yung average nung pag-testing ng DNR. So, yun po. So, yun yung sakyan ninyo, ligtas na sa ambush ng mga traffic enforcers? Opo, sa ganung kami nagkakampante doon sa ganung sistema, dapat po samahan po natin ang paglilinis po ng tambutso at saka yung proper po na maintenance doon sa ating mga makina. Ganon po yung Tapos nung tinubos ko na po yung plaka ko kasi nahuli nga po, pinatesting ko po doon sa MBIS, nung inapakan na po nung taga-testing nila, nakita nila pumasa, ang pinagbintangan na po ako na sira yung makina, sira yung injection pump, ipagawa ko, kesyo sinakal ko yung makina ko na wala naman akong binago ron. So ang ibig sabihin, may tendency na nagpahiwatag siya ng lagay. So binigyan ko ng 300, noon pa rin yung testing nila, pasado. Ngayon nung nakita nung inspector na pumasa ako, ayaw pirmahan yung ayaw pirmahan yung result nung sa MBIS. Sino binigyan nyo ng 300 pesos? Yung isang tao taga MBIS po, sir. Yung inspector hindi nakarating doon yung kaya ang ginawa niya po, sir, pina-pull out yung jeep ko, pinalinis, sabi niya, sige, pabugaan mo doon sa sa yung mga gasolinahan, pabugan yung tambutso, palinis mo hanggang sa nagkaroon na kami ng pagtatalo ron sa loob ng MBIS. Po yung mga tao roon kasi nakikiusyoso. Ngayon, sabi nung isa ka pinakamataas doon na anong nangyari, ang sabi ko, ganitong nangyari, sabi ko, sige, sundin mo siya, tapos tawagin mo ako pag ititesting na uli. Nung pagbalik ko po, sir, doon sa MBIS, tinisting, lalong bumaba po yung yung average 0.82 na lang. Hindi na kayo bayad? Binalik po sa akin kasi pinabalik nung mataas sa kanila. Kulang? Hindi ko lang po. Pero ang magandang kwento mo, magmula nung gumagamit ka na ng Euro 4, hindi mo na kailangan magbayad sa hindi mo na kailangan magbayad yan. Wala ka nang takot sa pagmamaneho sa karsada na maaari ka mahuli. Yes, sir. Dire-diretso na po ako ngayon. Ayun, okay. Bago si Karoy, tanungin natin. Engineer, ano masasabi mo sa kwento ni Ginoong William? May katotohanan sa tingin mo ang kwento niya? Binobola lang tayo ngayong hapon dito. May katotohanan po ang sinasabi. 15 years, ha? Ang pinag-usapan natin dito, 15 years na makina. Kung baga sa standards natin, dapat face out, diba? Sa standards. Yan pong isang pagpapatunay ng isang benepisyong na idudulot ng malinis at magandang kalidad na produktong Euro 4 fuels. Ang isa po sa mga benepisyong matatanggap ng gumagamit po nito ay yung lesser emissions. So nakita po kahit na Euro 2 o mas luma pang mga makina ang gumamit ng Euro 4, pinapababa by as much as 74% ang ating emissions. At yun po ay isang pagpapatunay na ang
fuel na malinis nito ay magdudulot ng kasiyahan sa mga gumagamit po. Wala na dapat na baguhin sa makina ng kanyang sasakyan para maging Euro 4 compliant. Wala na. Malaking bagay po yung ginagawa nila kasi po Yung paglilinis. maganda rin pag-maintain ng makina. Maintain. Isa pong magandang halimbawa para lalo pa po nating mapahaba ang buhay ng ating mga Alright. sasakyan. Thank you, Engineer. Si Caroy naman. Caroy, maraming nanonood sa atin sa TV, at marami man nakikinig sa atin sa Radyo ng Bayan dahil sa Ride. Ano naman ang kwento mo sa paggamit ng Euro 4? Yung paggamit ng Euro 4, nung gumamit po ako nung pagkasalukuyan po na in-advisean po ako nung aming presidente. Tinesting ko po yun. Ikaw naman ay official din ng Opo. Health Ajuda. Opo. Ano naman ang posisyon mo ron? Board member po ngayon. Okay. Dati po akong chairman. Ilang taon naman na yung gamit mo sa sakyan? Bali, ang gamit ko po nasa 16 years na po yung jeep ko. 16 years na. Mas matanda kaysa sa sasakyan ng Mr. President. Opo, Sige, opo. sige po. Ngayon po, nung in-advisean ako ng aming presidente, sinubukan ko po na tangkilikin yung Euro 4 sa gawa po na upang mawala na sa lansangan yung mga kotong dahil isa po sa agrumento yan pagdating sa kalsada na mangolekta pa sa amin at mangingikil pag alimbawang na yung namin medyo mausok yung sasakyan namin. So wala kaming kalaban-laban dyan. Kaya sinubukan ko po yun yung advice sa akin ni Pres na mga 2 months. Ngayon po na medyo na-testing ko siya at napakaganda naman po sa makina. Unang-una po, maganda umila at saka po medyo may katipidan sa mga regular na diesel. Magandang humila. Oo, magandang humila po yung makina. Lumakas Malakas po po yung siya at hindi po siya yung palyado na gaya ng mga ibang diesel na napibili lang po dyan sa mga... Ilang seater naman yung sasakyan mo, kapatid? Shaman po, 9-seater po. So, malaking bagay yung naitulong ng Euro 4 sa paglakas pa ng makina. Malaking bagay po sa... Pero gusto ko matanong sa inyo, isang organisasyon kayo, ilan na yung mga sasakyan ninyo na gumagamit na ng Euro 4 at yung epekto ay kagaya din ng mga naranasan ninyo? Sa ngayon po, inaano po namin ni Press sa mga miyembro namin para gumamit po ng Euro 4. Yung iba po, gumagamit na po sila ngayon. At hindi na po sila nahuli ng LTO. Malaking bagay sa paglinis ng ating nilalanghap na hangin. Engineer, tama? Tama po yun. Again, ulitin natin, ano ba meron ng Euro 4? No? Para doon sa mga hindi nakapanood sa mga episodes natin noong nakaraan. Ano ba ang advantage ng Euro 4 sa paglilinis ng ating hangin na nalalanghap, Engineer? Napakarami pong may dudulot na kaaya-aya para po sa mga gagamit po ng Unioil Euro 4 fuels. Ang isa po rito is yung lesser emissions kung saan napapababa po by as much as 74% ang mga emissions na gagaling sa mga Euro 2 standard vehicles o mas luma pa. Ngayon, pagka mga Euro 4 standards naman, by as much as 83%. Bukod po dito, magkakaroon po kayo ng longer engine life kasi meron po tayong mga additives na nilagay dito gaya ng ating mga Unioil's Advanced Molecular Technology Additive para maprotektahan po yung ating mga parts ng makina. Meron din po tayong tinatawag nating fuel efficiency. Nagkakaroon pagbababa sa konsumo ng fuel by as much as 1.8%. At meron po tayong lesser maintenance dahil lesser po yung duming papasok po sa ating mga fuel filters, so mas papapahaba pa po ang buhay nito. At yung pong nangyari kanina, yung testimonial, particularly yung engine restoration. So kahit na po luma na yung mga sasakyan natin, pinapalinis po ang looban ng makina natin para lalo pong maibalik sa kondisyon ng gaya sa una pa. Alright, may bisita pa tayo ngayong hapon, ha? Bago natin sila tunguhin, siguro sa munang pasada na pakikayat sa ating mga kapwa driver, Mr. President, para tularan nila kayo na gumamit na rin sila ng Euro 4. Go ahead.
Masasabi ko lang po doon sa mga hindi pa gumagamit po ng Euro 4, hindi lang po doon sa pagpapaliwanag ko sa aking grupo, doon po sa nakikinig po sa TV ngayon na tangkilikin na po natin yung Euro 4, kasi malaki pong bagay na ang natitipid natin dito sa paggamit ng Euro 4. Unang-una, dati ang isang round trip ko na ay nasa 120 to 150 ang trip ko. Nung gumamit po ako ng Euro 4 ay nasa 100 na lang po yung isang round trip ko. So nakakatipid po doon sa konsumo ng diesel po. Mas malaki pa na intriga kay Mrs. ha? Yes, sir. Thank you. At sa mga pagkakatugtog as usual, ito na papasaya sa atin na segment, ha? Si Joy at saka si Kulit. Ewan ko kung ano naman ang paggagawin naman itong pabisita natin sa ating programa every time. Joy at saka si Kulit. Magandang hapon sa inyo dalawa. Tago mo na. Wala kang mask mo na. Asan mo mask mo? Dito! Ibig sabihin, hindi mabawas si Joy ngayon. Kulit. Kulit. Ito, alam mo ba yung Republic Act 8749? Hindi ko alam yan. Isang Republic Act lang alam ko. Sandali. Yung Republic Act na sinasabi ko ay ang Clean Air Act. Yan ay 16 years old na. May nangyari na ka. Hindi ko alam. Baka mayroon na. Oo, butas na ang ozone layer. Hindi, ikaw talaga kulit. Isa lang ang alam ko, Republic Act. Anong alam mo Republic Act? 1530. Republic Act 1530. 1530. Ano yun? Ayan po, kuya. Nakay. Yung gusto na nga empleyado nagre-report lang. 15 na katapos na. Hindi maganda yung sinasabi mo. Pero dahil may pasok ka bukas, tuturuan mo na kita ng spelling. Ang ipapaspell ko ngayon ay ang salitang paltos na ang ibig sabihin ay palpak. Alam mo na ang ibig sabihin ng paltos. Okay. Spell paltos. P-A-L-T-O-S. Galing. Mali. Ay, taka sandali na. Itong salitang multo ko kulit, alam mo? Invisible. Marami din minsan sa pamahalaan natin, imbis sumunod sa tuwid na daan, binabaluktot nila. Kasi mga multo sila sa lipunan. Spell multo. Okay. Galing mo spelling. Isa na lang. Alam mo yung salitang bulto-bulto? Ang ibig sabihin nun ay pagkarami-rami. Pwedeng pagkarami-raming pera. Kaya mong spelling yun. Sige nga, spell bulto-bulto. Wala taga. D-U-L-T-O. Ay, naku, mali. Tuturuan mo na kita. Mamaya na kami bumalik, sir. Hindi pa marunong. Thank you. We have more of Joy and Kulit later. At nabayaran po yung pagpapatuloy po na ating pagtuturang sikap, kalikasan at kalusugan. We're back at sa pagpapatuloy po natin, we'd like to welcome Jojo Berano, presidente po ng sikap, co-host ngayong hapon. Jo, baka na-traffic ka rin, ha? Oo, na-biktima na naman ako ng polusyon. Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Base po sa pag-aaral, 80% ng air pollution ay nanggagaling sa mga motor vehicles. Gusto ko sanang tanungin ang ating kasama, si Efren De Luna, ng National President ng ACTO, Orlando Marquez, National President ng LTAP, kung paano nila natutugunan itong ating mga transport groups, kung paano nila tayo pwedeng tulungan na bawasan ang ating air pollution. Ang una po nating tanungin ay si Calando. Calando Marquez, National President, LTAP. Ito magigiting ng mga leader ng transportasyon. Kapag ka mo ito mag-uutos sa kanila mga kapwa-driver, pabilis pala sa alas 4, susunod sila. Calando, magandang hapon. Magandang hapon, Jojo. Magandang hapon, Carolee, at Kaipren, at lahat ng ating nanonood at nakikinig po sa kanilang mga radyo. Kami po, unang-una ho, ay matagal sigaw na ako po sa aking panunungkulan bilang leader ng PUJ Transport Sector ay pang 19 years ko na nalaban ito na yung Transport PUJ Modernization Program dahil nga tayo po ay talagang kumbaga sa tinitirador doon sa ating pulutan 80%
of the total jeepneys sa buong Pilipinas, talagang sinasabi po na hindi makapasa dito sa smoke emission testing. So, kasi ang aming binibili, ito po yung inakanan dyan sa merkado. Ano yung pinayagan ng ating gobyerno na nasa merkado, yun po yung aming binibili na itong mga surplus na tinatawag natin na second-hand engines na galing sa iba't ibang bansa. Kaya kami po ay talagang isinusulong namin yung modernization program ng ating PUJ at saka yung tamang educational program para sa mga tsuper. Dahil dito po makakatulong dahil kung mayroon tamang edukasyon sa pagkuha ng lisensya at saka tamang kaalaman, ay sigurado na alam niya yung maintenance ng kanyang sasakyan. Pero kung atras abanti lang, ay tapos lang doon sa atras university na tinatawag natin, wala akong alam yun. Dahil nga, atras abanti lang gasoline boy pagkatapos nagiging driver na kinabukasan. Kaya kami po ay nananawagan sa ating gobyerno na kami po ay umaamin sa aming pagkasala na paggamit ng mga second-hand na makina, pero sa bandang huli, hindi namin kasalanan dahil yun po yung ibininta na pinayagan ng gobyerno na dumating sa ating bansa. So kung ngayon po ay gamitan natin ng mga makabagong teknolohiya, dahil napakarami pong bagong makina ngayon, mga bagong teknolohiya, ay siguro ang ating gobyerno dahil sa 15 years nung narinig ko kanina na ng buwis sa gobyerno yung ating mga sasakyan, mayroon ng 20 years, mayroon pang 30 years, siguro pwede nang pautangin ng ating gobyerno itong mga operator para mapalitan ng mga makabagong teknolohiya ng mga makina para po makapag-comply kami na hindi na po yung lagay system na para pag-restro ka na non-appearance. Yun po yung totoo, inaamin namin po yan. Non-appearance dahil alam namin na hindi makakapasa pag dinala namin yung sasakyan. Alam ni Kaiprin yan. Kaya kami po, siyempre, ayaw namin yung maperwisyo. Kaso nga ngayon, dahil ini-implement na po at hiniigpitan na tayo sa international law, kailangan sumunod na po tayo. Sinisigaw ngayon po, binabati ko, nandito po yung ating makasama sa region to, modernisasyon ang aming isinisigaw sa ating gobyerno na sana lagyan ng pondo. 19 years ka na naglalagay? Hindi lang. Dahil ako po ay almost 40 years na po ako na driver. Pero aminado tayo, Efrem at Calando, na may solusyon. May solusyon. Mayroon. Kaya ito yung sinusulong ng sikap na pinamunuan ng kapatid na si Joe. Ano sabi mo, Joe? Yung bang non-appearance niyo sa PETC or sa LTO po? Dahil ang public transport po ay nasa yan ho. Kaya kami po ay hindi naman namin kagustuhan po yun, pero nalagang napipilitan kami dahil hanap buhay lang yung aming isasagot yan. Naghahanap buhay lang po kami. Di ba? Baka po hindi paalam ng mga kasama natin kung magkano ang presyo ng non-appearance sa LTO. Baka pwede niyong sabihin sa kanila, baka sakaling may mas mura silang makuha. Sa akin ho nga kasi hindi ko yun dahil ultimo yung aking mga jeep na air condition sa Makati ay pinapalakad ko na lang doon sa aming liaison officer. Hindi ko na alam kung magkano yung ng aking anak. Ayaw ko na magsalita kung magkano, basta ang sabi niya may gasto. Hindi po pwedeng may registro na hindi mo dala yung sasakyan na walang gastusan yan. Yan ho. Hindi ko alam kung magkano na. Kano ba, ano sabi mo kay Efrem? Kalakay kayo, Calando. Sa hanay po ng akto ay sa nakita po natin, alam naman natin na yung mga emission testing na dinala rito, yun po yung ginamit sa Japan sa mga bumagsak na mga makina. At atin po naman sinakluluhan yung Japan, yung mga tinatapon po doon na hindi na magamit, ay dinala po dito sa ating bansa. At yun po yung ginawa natin ng ating pamahalaan na ito, pero yung ginamit na emission na hindi nabagsak na yung makina dito dinala para lamang magkaroon ng manatili na tuloy-tuloy kung paano makakuha ng pera. Yun yung talagang target ng ating pamahalaan ng mga nakalipas na panahon. Kaya doon sa sistema na yon ay kami ay naghahanap ng solusyon. At tinutulungan na natin ang pamahalaan kung paano natin masusolusyonan na mawala ang ating mga lason na usok dito sa ating bansa. Kaya nag-partnership po ang coalition sa pamamagitan po ng SICA
na sa ganung pananaw ay hanapan. Kaya ang sinasabi nga po natin, kailangan mayroong doktor at yung may sakit dapat ay gamutin. Ang ginagawa po ngayon ng LTO, hindi po yung gamot ang ginagawa, kundi naghahanap po sila ng emission testing, gagawin pa ng pribado, pero pag tinesting ka, pagdating po ng paglabas mo doon sa testing, ay may violation ka na naman dahil hindi nawala yung usok. Ibig sabihin, graphing corruption. Pera lamang ang ginagawa nila. Ang amin pong panawagan, ang kailangan po dito ay baguhin yung sistema ng transport sa mamamagitan ng bago pagmumodelo. Kailangan ay palitan na yung makina, palitan ng lahat. At ngayon ang hinihiling po natin sa pamahalaan, dahil meron naman tayong tinatawag na road user tax, meron tayong quarterly tax, meron tayong IBAT, meron tayong tinatawag na batas na Clean Air Act na may pondo. Dapat pagtulong-tulungan ng gobyerno yan at para yung sistema, hindi naman kami naghihingi ng libre, pautakin kami at babayaran naman namin ng monthly sa pamamagitan ng tinatawag na kung magkano ang monthly na dapat namin bayaran. Willing nga kami din sa sistema na bayarin ay mga 1,000 a day o na 8,000 a month. No, yung amount, 8,000 a month o 1,000 a month sa haba ng unit na pag dumating ang mga ilang taon na bago na lahat ang sistema ng mga makina dito, wala nang usok. Ang ginagawa kasi ng ating pamahalaan ngayon, kung paano tayo hanapan ng pamamaraan, kung paano tayo pagkakapirahan. Hindi yung tinatawag na solusyon na mawala yung sakit, mawala yung tunay na usok, mawala yung problema ng ating mga kababayan. Ang hinahanap po kung paano pagkakapirahan. Kaya yung sinasuggest po namin, ay pautangin kami na wala naman pong babayaran. Wala po naman kami, hindi po kami humingi ng libre, kundi kami po ay magbabayad ng monthly. Yun lamang po yung kailangan natin para magkaroon ng tinatawag na katuparan, yung pangarap na tinatawag na mawala ang usok, yung lasong usok sa pamamagitan ng pagbabago ng ating transportasyon sa ating bansa. Isang balik tanong sa inyo dalawa. Nag-radyo na tayo, nagte-television na tayo. Panay ang bomba natin sa LTO, Kalando at saka kay Efren. May epekto ba sa kanila? Nanawagan pa tayo sa pagpapalit kay ASEC Tan. Di ba? Ayun nga. Anong epekto? Sa kanila, mayroon ba epekto? Balita ko tuloy na yung pagsasampa natin sa kaso naman sa LTO, Mr. President. Ka-Efren muna. Sa akin ay palagi ko dapat mahiya na si ASEC. Alam nyo, kung iimbestigahan lamang ninyo yung trabaho ni ASEC Tan, mas lamang pa yung pagpasok niya sa DOTC kaysa sa LTO. Kaya hindi niya naiintindihan yung kalakaran ng LTO eh. Kaya doon sa ganong pananaw, dapat mapag-aralan na yan. Nakita naman yung sunod-sunod ng mga kapalpakan, katulad dito sa plate, katulad po sa mga services na napakabagal, yung kung tinatawag natin na yung plaka inilabas na wala naman sa record, wala naman sa computer, yung security, tapos double-double yung mga bayad, yung kung tinatawag natin na mga ginawa nilang mga ordinansa na hindi naman nagkaroon ng public hearing. Dapat sa nakikita natin na yan ay pangalawang isipin pa yan, dapat ngayon pa lamang mag-resign na talaga si ASEC Tan dahil hindi siya karapat-dapat na maging hepe ng LTO. May dagdag si Kalando. Unang-una ho, yung batas kasi na Republic Act 4136, yan po ay sinupersede ng local government. Tapos ngayon, nung hindi masawatan ng LTO, pati sila sumunod na sinupersede din yung Republic Act 4136. So yan po ay violation po yan. Yan po ay pinapanawagan natin sa Korte Suprema. At saka yung Republic Act 8749, ito po yung Clean Air Act. 60 years. Diyan yung road users tax. Gusto nilang i-privatize na wala man lang public consultation. Ito, alam po ito ng ating mga taga-LTO. So yun pong pagsusupersede ng batas, napakaliwanag na yan po ay violation sa Republic Act na hindi man lang nila yung kagaya ng pangungulikta ng mga penalty na mayroon naman Republic Act 4136, sinupersede nila na walang public consultation. So yan kung ganyan na gawain ho, nagtataka lang naman tayo dahil ang ating Korte Suprema at ang batas na ipinasa sa Kongreso at Senado ay i-revise lang ng isang departamento
ng memorandum circular o kaya joint administrative order. Yan ho ay hindi ko tanggap. Hindi namin tanggap sa anin ng transportasyon. Kaya kung yan po ay binabayulit ng isang abogado, mag-resign na lang siya sa kanyang trabaho. Kalando, maraming salamat sa dinagdag mong impormasyon. Actually, ang sikap po ay kinasuhan na lang po ang ating asekta ng LTO dahil sa tingin po namin ay mukhang wala siyang planong mag-resign. So, nung June 1 po, yun po ang 13th anniversary ng Transport Day, National Transport Day, nag-file kolisyon ng kaso sa Ombudsman. Sa June 23 po, which is the 16th anniversary of the Clean Air Act of 1999, babalik po ang kolisyon sa Ombudsman para kasuhan naman, pag-file naman po ng kaso sa Department of Trade Industry kay Secretary Domingo at Yusek Dimagiba dahil po sa kanilang kapabayaan at hindi po nila pinatupad ang Section 21D ng Clean Air Act. Yun po ay National Motor Vehicle Inspection and Maintenance Program na yun po ang nakita namin kasalan na malaking pagkakasala at naging cause ng 50% ng pollution dito sa ating bansa. Ang 50% po ay LTO. So sila po ang magkatandem ngayon. Okay. Thank you, Mr. President. At yun nga, mas malaking nakakahiyang kasalanan yung meron kang dapat na gawin, pero wala kang ginagawa. So yan ang pagkaso niyo sa LTO at saka sa DTI. Salamat kay Efren, salamat Kalando, at mas marami po kaming tatalakayin dito sa Sikap, Kalikasan at Kalusugan. Makalipas po ang ilang mahalagang patalakayan. We're back sa inyong programang Sikap, Kalusugan o kaya Kalikasan at Kalusugan. Ako pa rin po sila kay Sir Rolly Gonzalo. Kasama natin ang Presidente ng Koalisyon, si Ginoong Jojo Buerrano. At sa mga pagkakataon ito ay makakausap natin ng isang eksperto, nag-aral sa air pollution. You might get the shock of your lives kung gano'ng karami ang hangin natin dito sa Metro Manila. Kung matatapos itong ating pag-ipag-ugnayan sa ating bisita ngayong hapon, Engineer Deo Relo, Chief Technology Architect ng Biosphere Resources LCC. Deo, Architect, magandang hapon. Welcome to the show. Magandang hapon naman. Kailan po niyo ginawa itong pag-aaral? Pag-aaral. Matagal na yan. Kasi mga 1990s na yan pa yun nung meron pa tayong tinatawag na leaded gasoline. So, doon nagsimula yun. Pero lumabas ako ng bansa in 1994, 95. And then doon ako nagsimulang mag-aral ng mas maraming, kumbaga, solusyon para sa pollution, including air pollution. So ano may report niyo sa hapon ito, Deo? Palala ng palala, pasama ng pasama ang quality ng ating hangin dito sa Metro Manila? Yeah. Yung napag-usapan kanina, no, na yung quality tsaka yung quality ng fuel na gusto ng introduce yung Euro 4, no? Actually, gusto kong simulan doon, no? Sa Euro 4, kung pwede, actually, pumunta na sila sa Euro 5, no? Kasi mas maganda ang quality nun, kung talagang seryoso tayo. But more than that, no? Actually, we don't have to rely on Euro 4 lang kasi ang primary, assuming na okay yung engine, ano, yung pag-maintain nun, no? Ang isa sa mga pinakamalaking reason kung bakit may emission or yung tinatawag na smoke belching is yung quality ng or the amount of light cycle oil na hinahalo oil refineries sa diesel. Ang diesel, yung tinatawag na straight run diesel na nanggagaling sa fractionation tower, no? Mataas ang cetane nun, maganda, madaling sunugin yun. Okay? Pero, dun sa sistema nila, hindi lang yan sa Pilipinas, it's all over the world, ang ginagawa nila, naghahalo sila ng tinatawag na light cycle oil. Ang light cycle oil is a product of fluid catalytic cracking na ginagamit yun para gumawa ng mas maraming gasolina. So yung light cycle oil na yun, fraction yun ng gasoline na mataas ang octane pero mababa ang cetane. Kaya lang, ang viscosity masyadong mataas katulad ng diesel. So ang ginagawa na lang nila, hinahalo yun sa straight run diesel. So ibig sabihin, Deo,
dinadaya tayo nitong mga oil companies dahil instead na pure diesel yung sinusupply, kasi nakalagay naman sa mga ano natin, gas pumps, diesel. Hindi naman sinabing with light cycle oil yun, di ba? Correct. So ano po ba ang sa tingin ninyo ang reason bakit nila kailangan haluan ng light cycle oil yung ating diesel fuel na alam naman nilang magkukos ng air pollution? Well, to be fair, no, yung karamihan ng, katulad dito, meron tayong Petron, kahit sa US, ko yung mga refinery managers, no? Ina-admit nila na ginagawa nila yon, pero hindi nila alam ang implications nun. For example, hindi nila alam kung anong tunay na chemical composition ng light cycle oil. Ang light cycle oil is a deposit precursor. So pag hinalo mo yon sa diesel, tapos over time, nagkukos yun ng deposits of fuel injectors. Pag yung fuel injectors mo ay may deposits na, hindi maganda ang atomization ng fuel mo. Pag hindi maganda, hindi rin maganda ang sunog. And over time, mag-reflect yun as smoke belching. Yan. Well, hindi ka ito pinag-usapan natin, no? Kaya man, simple lang eh. Simple lang. Isipin nyo ng light cycle oil, okay? Technically, pwedeng sabihin nyo na waste product yun. And in the Philippines, tanggap yan. in the Philippines, in fact, very advanced. Kasi in the Philippines, it is a criminal offense to adulterate your fuel. Pero ginagawa. And yet, ginagawa yun sa refineries. Na hindi lang sa Pilipinas yan, sa ibang bansa din. So, ang pagkakaiba lang, merong, for example, pag sinabi mong Euro 4, Euro 5, merong limit yung tinatawag na olefins. Karamihan ng light cycle oil, olefins yun. Pero we don't know kung sa o yung mga nag-i-import o yung nagsasmuggle ng mga diesel dito, hindi natin alam kung gaano karami ang light cycle oil na hinahalo nila. So, yan ba yung naku-cover ng Presidential Decree 1865? Yun yata yun. Pero to be fair again, kasi kakarating ko lang, hindi ko alam kung na-repeal na yan or what, but that is the Marcos era. Pero yung sasabi mong practice nila, yung paghahalo, Hinahalo nila yun. Kasi normal na occurrence, normal na ginagawa. Di ba? especially noon, normal yun. Kasi Tama yung napapakinggan namin noong araw na yung diesel natin dito sa Pilipinas, mas marumi kasi sa diesel sa abroad. Bakit nagkakaroon? well, kasi kung anong level ng light cycle na ginagawa. Kasi mura yun. Ang nangyayari, kung isipin ninyo, kunyari, pag sinabi mong half empty or half full yung glass, yung light cycle na yan, pwede mong sabihin, it's a very good byproduct. Kung kumikita ka doon. But if nagsasuffer ka because of the emission caused by light cycle oil, sasabihin mo yan as a waste product. Okay? The point is, that particular presidential decree, ang spirit nun is such that pagka naghalo ko na isang chemical sa fuel at nag-result yan sa mababang quality, like for example, tumaas yung emission, cetane, that's defined as adulteration under the law. And that is a criminal offense. So palagay ko, dapat pag-aralan ng kolisyon, lakay na kung kakasuhan din natin ang mga oil companies dahil sa ginagawa nilang pandaraya sa ating mga motoring public. Kasi lang, if I may, parang driver sila eh. Hindi naman sila nag-design ng refinery eh. So, marunong sila mag-drive. Pero, in my experience in talking to the refinery managers in the US, hindi din nila alam. As a matter of fact, nung tinanong ko, alam niyo ba yung chemical composition ng LCO? Hindi nila alam. So, hindi nila alam kung paano nag-i-effect yun sa engines. Importante lang sa kanila is to maximize their profits. So, anong rekomendasyon ninyo dito sa sitwasyon na ito? My recommendation is, number one, meron tayong Petron dito. I don't think naman na intentionally ginagawa nila yun para Pero, for example, kung ang Petron, if I may say so, hindi maghalo ng light cycle oil. Ang ibenta lang nila, yung straight run diesel, right away, mas maganda ba yan sa Euro 4? Okay? Ang Euro 4 lang kasi 50 ppm ang kanyang sulfur. But sulfur has nothing to do with yung tinatawag na emissions, no? Mas maganda lang yan dahil mas mababa yung emission ng SO2, SO3. Hindi ba ang problema lang doon? Pag nag-reaction sa tubig sa atmosphere, okay, magkakaroon siya ng sulfuric acid, no? Acid rain, no? Right. Pero yung Euro 4, merong olefins din yan. Kasi up to a certain extent, merong light cycle oil yan. Okay? Pag ang Petron ay such that hindi sila naghalo ng light cycle oil at nagbenta sila ng maraming bibili dyan kasi maganda yan.
And they are able to produce that. And they are producing it right now. Okay. Gusto kong kunin itong pagkakataon na ito, Lakay, na sabihin sa ating mga tagapanood at tagapakinig na meron po tayong text hotline. Ito po ay 0915-4949-114. I-text po ninyo. Meron kayong alam na nagnanan-appearance, kung meron tayong mga tiwaling empleyado sa LTO o sa mga smoke belching units, kung meron po kayong suggestion kung dapat po bang kasuhan ng kolisyon ang ating mga oil companies dahil po sa pandadaya sa atin. Kung titingnan nyo po ang ating pump prices, it's one of the highest dito sa region. So, I think we deserve something better para sa ating mga bansa. That's your call, Mr. President, ng koalisyon. At siyempre, salamat po sir, bago tayo magwawakas ngayong hapon, balikan natin si Joy at saka si Kunit. Kung naiintindihan nila itong mga pinag-uusapan natin ngayong hapon. Joy, ano masasabi ni Kunit? Ha? Magandang hapon po. Naiintindihan mo ba kulit yung pinag-usapan nila? Opo! Talaga? Naiintindihan ko po! Yung mga usok na nilamuka! Yun! Sara na kalikasan! Yan! Ano ngayon ang masasabi mo na dapat gawin ng ating pamahalaan? Kailangan suportahan natin ang sikap doktor na nagrarally para sa kalikasan! Ano ba? Kasi kuya, mataas na ang kasalanan ng mundo! Mataas na ang kasalanan ng mundo! Bakit? Di ba noon, gumawa tayo ng Turi ni Babel? Turi ni Babel? Noon, oo. Ngayon, winasak na natin ang ozone layer! Sa mga air pollution na yan! Ay, anong dapat gawin? Mag-rally! Anong sasabihin natin sa rally, Kulit? Ganito! May naisip ako! L! Labis na! P! Tama na! O! Over na! Air pollution! Wakas na! LTO! Labis na! Tama na! Over na! Talaga ko ito. Sa susunod na rally, Mr. President, sama natin si Joy at saka si papasalatan ni Sasektan. Okay? Kundayo, sa pagtatapos natin, siguro yung party shot sa mga nanonood sa atin sa television at sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Well, ano yung party shot mo para sa mga nanonood sa atin? Ang air pollution, kailangan masolve yan intellectually, na dapat based on information rather than emotionalism. So, meron tayong solution dyan kaagad. And as I mentioned earlier, meron tayong oil company dito like Petron that can do it right away. Wow, okay. Salamat, Dayo, at napakaganda nung impormasyon na ngayong hapon na talagang niloloko po na tayo itong mga oil companies na ito. Hindi natin malaman kung paano natin sila pananagutin. Call mo yan, Mr. President. Ang gusto ko pong manawagan sa ating mahal na Pangulo na sana ay makisama po tayo sa ating karapatan sa malinis na hangin. Wala po kaming problema sa inyong pamumuno. Ang problema po namin ay inyong mga tauhan sa iba't ibang sektor ng ating, iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Sana po ay makinig tayo sa boses ng taong bayan. Wag po nating, pati po ang ating Santo Papa ay nananawagan na para tayo po ay magkaroon ipagpatuloy ang laban sa malinis na hangin. Wag po nating pabayaan ang ating mga kabataan na magsama sa dinadanas po ng ibang tao sa ibang parte ng ating mundo. Lakay? Yes, gusto kong mapakinggan yung lagi mo sinasabi sa pagtatapos natin dahil ang malinis na hangin ay karapatan ng bawat isa sa atin. So, lahat sa kanan po natin kasama si Alan Villadie. At thank you sa lahat ng mga opisyalis po ng sikap, ang koalisyon. Ako naman po sila Kay sa Rolly Gonzalo at kami ni Jojo ay nag-aanyaya na samahan nyo ulit kami sa darating na Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Isang makakaligtasang hapon po sa inyo lahat.